So, good evening, guys. This is Jomar Yokina from BSIT4A. So, today we're going to do a video demonstration of our walkthrough video demonstration for OWS or Amazon Web Services. Okay, so first things first, mag-login muna tayo if hindi kayo naka-login. So, gamitin lang natin yung credentials natin para makapag-login tayo dito sa console. Tapos, once na nakapag-login na tayo, ito yung bubungad sa atin. So, view all services natin, tapos nandyan yung mga options natin. So, click natin tong AC2. Okay? So, pagka nandito na tayo sa dashboard ng AC2, okay, yun yung makikita natin. So, kita nyo, meron tayong dalawang instances na running or yung ginawa natin kanina bago yung video na to. So, okay, so ang gagawin natin dito is magla-launch tayo ng instance. So, tara, and then rename lang natin to based dun sa nandun sa ano natin. Nandun sa uh, sa PDF na sinend ni ma'am. So, CCSFP ano ba? CSFP EC2 okay na. EC2 okay na. Yan. Ayan, so yan guys. So, once na nandiyan na tayo, wala na tayong papakalaman dito sa application. Tapos, dito na tayo sa instance type. So, may kita nyo dito. Ito yung ano. Kumbaga, ito yung build. Ito yung naka-build na ano. Na, ang tawag dito. Ito yung default na ah na specs dun sa ano natin. Halimbawa, yan, oh. 2, 2V CPU. Oh, hindi ko alam meaning yan. Tapos, meron tayo dito. 1 gigabyte memory. O yan. So, hindi na natin papakalaman yan. Tapos dito sa key pair login guys, ang gagamitin lang natin is ito. Or yung proceed without a key pair. Okay? Tapos dito sa network settings, so mag-ano lang tayo dito. So, ano lang natin to. Uh, I-configure lang natin to. Depende sa preference natin, syempre. So, yan. So, check muna natin yung PDF ni ma'am. Baka may miss tayo dito. So, ayan, so wala naman. Allow SSH traffic from. Okay, okay na. Tapos, dito na tayo sa configure storage. Tapos dito guys, dito sa configure storage, ito yung ano, parang sa RAM natin, ganun. Ayan, nakikita nyo. Isang RAM stick tapos 8 gigabyte. Gets? Ayan. So, ayan, okay na yan. Tapos, dito tayo sa advanced details. So, yun, okay na siya. Tapos, ayun, next is launch na natin yung instances. So, once nag-launch yan, guys, may lilitaw di, ayan, yung green. Tapos, click nyo yan. And then, once you've clicked that, lilitaw kayo dito sa dashboard ng, ano nyo, sa dashboard ng instance na ginawa nyo. Okay, which is yung CCSFP EC2 Okina. Tapos, dito sa panel sa baba, may kita nyo dito yung details, status, and alarms, monitoring, security. So, punta tayo sa security. Okay? Tapos, yan guys, so nakikita nyo, ayan yung mga ano, ayan yung mga rules ng ano natin, outbound rules, inbound rules. So, click natin tong security groups guys. And then once na-click nyo yan, so, ayan yung lilitaw. Tapos, punta tayo dito sa edit inbound rules. So, may kita yun dito sa ano, sa point of view natin dito sa right portion ng inbound rules. So, click natin. Ayan. So, yan. Tapos, click lang natin to add rule. Tapos, custom TCP. Yan. Tapos, gawin natin tong 8080, which is yung magsaserve as port natin. Tapos, anywhere at IPv4. Ayan. So, after nyan, okay na ba? Ayan, okay na siya. So, save rules natin, guys. Save rules. Tapos, pag na-save na natin, okay, so gagawa na tayo ng bucket natin yan. So, search natin dito sa ano, search bar dito is S3. Tapos, click nyo yan. Tapos, pupunta tayo sa dashboard ng S3. So, yan, makikita natin yung mga bucket na ginawa ng mga classmate natin. Ayan. So, gawa tayo dito ng bucket. Create bucket. Tapos,
pangalan natin dito is yung same ng ano, same nung sa pangalan ng tag natin kanina dun sa ano, dun sa EC2 which is yung CCSFP. Ah, so palitan na lang siya ng website. Website ba? Check natin. Ayan, website tapos yung last name na lang natin. Okay na. Yan. Tapos after nun, ayan, so select ayan, object ownership. So ACLS disabled recommend this is yung recommended. So lahat ng object dito sa ano, lahat ng naka-store dito sa bucket na to is ano lang, yung ano lang yung pwede yung may-ari lang ng account na to, halimbawa, yung account ko, ako lang pwede maka-access. Yun. Tapos check pa natin. Mhm. Edit access of your bucket if you want. Okay. So dito guys, makikita natin yung ano, yung ayan, pwede nating i-edit yung ano, yung magiging public access settings sa bucket natin. So objects, access control list, bucket policies, access point policies, or in order to ensure that public access to this bucket and its object is blocked, turn on. Okay, so yun, pwede nga natin tong i-ano, block all public access yan. So ato, hindi pwedeng ma-access yung S3, ganyan. So, yun. Tapos, dun tayo sa bucket versioning. So, disable yan. Tapos, sa tags, optional na lang yan. So, kung may gusto kayong ilagay na tag dyan, okay, pwede nyo namang ilagay. Halimbawa, yung tag na ginawa natin kanina. So, try natin add a new tag. Wala pala tayong ano dun. Wala pala tayong key pair dun. So, hindi rin tayo makapaglagay ngayon. So, check natin dito sa baba. Okay, so sa pinakababa makikita natin na yan. After creating, you can upload files and folders to the bucket and configure additional bucket settings. So, try natin. Hindi na yan, remove na yan. Yan, create bucket. Oh, hindi pa pala. Ah, tama. Ayan, so makikita na natin na yun na yung bucket natin, no? So, check na natin next. Successful to create bucket. So, we edit the permission of bucket. Oh, okay, so click natin yung bucket natin. Ayan. Tapos, ito, copy paste lang natin to sa bucket. Okay, so check natin. Bucket policy. Okay. Sa bucket, your bucket policy, permissions, properties. So dito, sa permission, ayan. Tapos bucket policy, edit natin. Yan. Tapos copy paste, paste lang natin yung inano natin kanina. Ayan. Tapos, save lang natin dun siya. Tama ba? Ayan, save changes lang siya. Ayan. So, invalid resource. So, anong mali? So, check na natin, guys. Mukhang may mali tayo sa ating codes. Check muna natin. Baka di tayo naka-record. Naka-record pala.
Mhm. Ayun, so mukhang may ano siya. Mukhang may mali siya, guys. Wait lang. Okay, so hindi ano. So try natin ilagay yung ano natin dito. Yung resource natin which is yung CCSFP website okay na. Yan, try natin siya. Save changes. You either don't have bug policy or your bucket policy grants level of public access. So check muna natin yung ano niya, guys. Yung bucket natin kanina, EC2. Check muna natin yung bucket. Dashboard. Launch instances. Ay, hindi pala dito. Saan kasi? Ayun, bucket pala. So check natin yung bucket natin, guys. Okay na. Permissions. So try muna nating edit to, guys. Ayan, save changes natin. Ayan. So try natin ulit i-save tong changes na itong ano natin. Ayun, so nag-ano na siya. Ayun, nag-run na yung code natin. So check natin dito. Anong next? Bucket policy. Okay na. Okay, so pwede na daw tayo mag-upload ng file na gusto natin. So try natin. Okay. So try na natin mag-upload. Add files tayo. So lagay natin tong isa sa ano natin, capstone natin. Yan, tapos try nating upload. Ayan. So anong next step? Click on the account menu on the tab. Security credentials. So dito daw. Tapos security credentials, yan. Tapos once you go to the access key. Okay, so gagawa tayo ng access key ngayon, guys. So hanapin lang natin. Saan ba yun? Ito, create access key tayo. So on access key, check. Okay, so pipili daw tayo dito. So cancel muna natin. Check natin. Create access key. So local code. Ano ba? So try natin, hanap tayo ng pwedeng ano dito. Local code you plan to use. Application code in local development environment to set your house account. Application running on house computer services. So other natin siya, guys. Next natin. So active activity CC. Ayan.
Okay. So, ayan na yung access key natin, guys. So, show natin. Ito yung access key natin. So, send muna natin siya sa ano. Send muna natin siya sa sarili nating account. Ayan. Pati itong secret access key natin. Ayan. So, done natin siya. Done ba? Ayan. Done na natin siya yan, guys. Press 9 square button and click database. Ayun. So, hanapin natin dito yung Aurora. So, search natin Aurora. Ano ba dito? NRDS. Ayan. So, after nun, dashboard of RDS database, click the create and create database button. So, gawa tayo ng database natin dito, guys. Ayan. So, pag nakagawa na tayo, hanap tayo ng gagamitin nating database. So, meron tayong Postgre, MariaDB, MySQL, tsaka Microsoft SQL Server. So, pipili lang tayo dyan. So, dito sa ano natin, ang ginamit natin is Postgre. So, click natin siya. Okay. So, dito sa baba, rename lang natin siya. So, rename natin siya ng CCSFP website. Okay na yan. Tapos, master username Postgre. Yan. Tapos, auto-generate password manage. Ayan. So, auto-generate password tayo. Tapos, connect to EC2. Setup EC2. Connect to EC2 compute resource. Yan. Yan. Tapos, create database tayo. Wait lang. Ito. Create. Click natin to. Ito yung ginawa natin kaninang EC2. Okay. Create database. You can check your auto-generated passwords by clicking the view connection details. Okay, so may kita daw natin dito yung ano natin. View connection details tayo. Okay. So, yan. So, copy natin. So, note na nga lang tayo. So, yan. Yan. So, close natin. So, click natin to. View connection details, copy. Check nga natin kung same pa rin. Ayun, same pa rin siya. Okay. So, close natin. So, creating pa rin yung status ng ano natin, database. So, endpoint copy tayo. Okay. So, yun guys, di pa rin tapos gumawa. Ayan, meron na tayong ano. Kaso yung status natin creating. So, check muna natin. So, bakit matagal siya? Check natin. Ayun guys, so mukhang di na yata ito yan ako sa last part na. Yung sa deployment. So, try na lang natin mag-upload ng files dito sa ano natin. Dito sa dashboard natin. O sa EC2 natin. Check natin yung bucket natin, S3. So, mukhang matagal talaga yung ano guys. Yung sa pag-create nung sa ano, kanina. Kaya creating status pa rin. So, check natin to. Ayan. Check natin kung nag-upload. Check nga natin. O, yun guys. So, nag-upload yung ano natin. Yung file natin.
Ayan. So, yun lang guys. Thank you.